Breaking news mga kababayan. Ito na po, mga diskaya. Dumulog po sa DOJ upang mag-apply po sa Witness Protection Program. Gaya po ng kahilingan ni Marcoleta. Ngayon po, nandito na po sila. I-check po natin, naka-bulletproof na po ang mga diskaya. Ito na po. Una silang ibinigay na anumang impormasyon, timeline, detalye na napag-usapan. Pero ang sabi ni Secretary Remulla, masusundan pa ito nga pakikipag-usap niya na ito sa mag-asawang diskaya. Oo, dahil pagkakaalam ko, kung sila ay mapabilang sa WPP ng Department of Justice, parang kukunin na nila sa poder ng Senado yan. Lalo't si Mr. Diskaya ay na-cite in contempt, ay nasa kustodiya ngayon ng Senado. Yes, tama ka dyan, Alex. Kaya constant din daw yung pakikipag-ugnayan nila sa liderato ng Senado. Kumbaga, in courtesy naman sa bawat isa kung ano yung kanilang magiging desisyon. Dahil ang sabi ni Secretary Remulla kanina, meron din daw siyang kasamang panel na nag-interview kanina. Bagamat hindi niya sinabi kung sino-sinong mga opisyal ito. Oo, yung isa sa mga tinatalakay ngayon ng mga senador tungkol sa usapin ng bilang tatayo sila mga testigo ay kung tatanggapin nila basta't babayaran nila at ibalik yung perang kinuha ng mga kontratista, parang ganon? Oo, kung meron silang naging kickback o sobra-sobrang tinanggap na hindi naman dapat nilang nakuha, Alex. Oo, pero anong sabi ni Secretary doon? Ganun ba ang kanilang gagawing batayan na kailangan bago sila mapabilang sa Witness Protection Program ng gobyerno, kailangan ibalik muna nila yung pera? Oo, isa yan sa mga binabanggit niya na sasabihin o tatalakayin nila kapag kumbaga umalagwa na yung ginagawa nilang proseso kung isa sa ilalim ba sa WPP itong mag-asawang diskaya, sapagkat marami rin daw talagang dapat i-consider. Number one talaga sa kanila para sa DOJ yung makumbinsi sila na talagang nagsasabi ng buong katotohanan itong mag-asawang diskaya at hindi selective lamang. Oo, pero malabo yung gustong mangyari ng Department of Justice na bago sila mapabilang, magbayad muna sila at isauli yung pera. Dahil hindi pa man natin batid. Kahit na sila, hindi nila batid kung magkano ba ibabalik ng pamilya Diskaya. Di ba? Actually, oo, tama ka dyan. Actually, medyo vague rin yung patungkol doon kapag tinatanong kay Secretary. Pero sinasabi nga niya, constant din yung pakikipag-ugnayan nila maging sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan po sa Justice Department. Samantala, pinayagan na po ng Senado na makalabas ng detention facility si Bryce Hernandez para po hanapin yung mga ebidensyang pinanghahawakan niya laban po sa masangkot sa manumalyang proyekto sa DPWH. Samantala, mismong si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson ang nagsabing hindi pa rin cleared sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa issue po ng budget insertions para sa mga flood control projects sa Bulacan. Mayan Corvera sa detalye. Hindi pa lusot sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva sa issue ng budget insertions para sa mga flood control projects sa Bulacan. Ayon kay Senator Ping Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, yan ay kahit pa sinabi ng kontraktor na si Mina Jose sa pagdinig ng Senado na hindi niya kilala si Estrada at hindi siya nagdala ng pera o anumang kickback para sa senador. Sabi ni Lacson, maaring selective o may pinipili ang memorya ng mga dating DPWH officials sa Bulacan na nagdadawit kina Estrada at Villanueva, pero hindi ibig sabihin absuelto na ang dalawa. Sabi ni Lacson, bukod sa 355 million na sinasabing insertion ni Estrada, nakita na rin nila ang 600 million pesos na budget insertions para sa Bulacan flood control projects na inuugnay naman kay Villanueva ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Any measure, hindi pwedeng sabihing cleared, kasi iba yung usapin ng kay Mina, iba yung sa sinasabi ni Bryce Hernandez na insertion na worth 355 million on the part of Senator Jinggoy at saka yung 600 million kay Senator Joel na kung saan na-allocate yun doon sa district mismo, first Bulacan District Engineering Office.
na kung saan nagtama naman doon sa General Appropriations Act 2025 doon sa regular budget, yung 355, at yung kay Senator Joel naman sa 2023 under and program fund. So ang Ayan mga kababayan, nakikita nyo po, sinabi po na si Jinggoy at Joel Villanueva ay hindi pa rin makakalusot. Kasi kahapon mga kababayan, itong si Mina Jose, ang pinuntahan pala niya mga kababayan, si Erwin Tulfo. Kaya galit na galit si Tulfo. Sabi ng mga netizen mga kababayan, kaya pala kay galit na galit kay Marcoleta, kayo yung may sabit. Pinuntahan pala ni Mina Jose itong si Tulfo. Sabi ng mga netizen, Erwin Tulfo, ba't galit na galit ka? Namumula. Kaya pala ang kapatid mong si Ramon Tulfo, Ben Tulfo, galit na galit kay Marcoleta, ikaw palang pinupuntahan ng isang kontraktor na ito. Yan mga kababayan, kasi banat ng banat. Itong Ramon Tulfo na laos na nabugbog. Mga kababayan, binabanatan niya si Marcoleta sa FB na binayaran daw ng mga diskaya sa proteksyon. Bobo pala itong si Mon Tulfo. Nabugbog sarado ni Raymark. Sa kayabangan niya, puro paninira na lang, kaya laos na itong matandang ito na gurang. Yan ang sabi ni Remedios. Suntok sa mata, black eye ni Ramon Tulfo, mukhang ogag. Galit na galit kay Tulfo, ay galit na galit kay Marcoleta itong Ramon Tulfo na ito. Yung kapatid niya, allegedly, pinuntahan ni Mina Jose. Galit na galit kunwari. Mga kababayan, tuloy pa natin. kulang na lang doon yung tinatawag nating resibo na ipoproduce. Sabi niya kasi nagbigay siya ng 30% na commission sa dalawa. So nasaan yung pruweba doon? Lumilitaw anya na nakapag-release na ng pondo para sa 3 proyekto na pinondohan ng 355 million na umano'y insertions ni Estrada at nasa phase 3 umano ang proyekto, pero nang sinuri ng kanyang mga staff, hindi pa talaga nasisimulan. Hindi pa lahat, pero meron ng portion. Pero kung hindi ka pa nakapagsimula, bakit yung magre-release ng pondo? Samantalang hindi pa tapos yung phase 1, ongoing yung phase 1, kung hindi man, ongoing yung phase 2. Mga kababayan, bibilib ako dito kay Tito Soto at dito kay Itbulaga, Ping Lacson kung ipapatawag yung mga congressman na binanggit ng mga diskaya. 17 ito. Nandyan si Saldico at si Tamba. Bibilib ako sa inyo kung gagawin nyo at imbestigahan nyo yung mga congressman dyan. Lalong-lalo na yung inaanak ni Iskol Bukol. Maniniwala kami sa inyo na ginagawa nyo ang trabaho nyo. Kung hindi, sasabihin namin, protektado nyo ang congressman. Lalo na yung asawa ni Maine Mendoza na nang-aaway ng netizen. Very defensive na sinasabi niya no single centavos na ginagasto daw nila ay galing po sa taxpayer. Gaya ng dinadawit nila na si Atayde. Hindi daw pera ng taong bayan, pero kung makagala, grabe. Yan din ang binanggit ng mga diskaya ang tumatanggap yung tatay ni Atayde, ni Arjo, na inaanak ni Tito Soto at ni Tambaluslos. Yan po ang sinasabi ni Negatibo, 1995. Walang resibo. Galit na galit sa inyo. Sino ito? Norberto. Ayaw ko si Soto. Nagmamagaling. Hindi naman abogado. Gumagawa ng sariling batas.
wala sa libro. Kaya, buka sa akin. Buka daw, Tito Soto, kasi nga nagmamagaling ka. Akala mo kung sino ka. Ikaw si buhat bangko. Para kang basketball player. Binabangko. Sabi ni JP Makaraeg ng Santa Monica, Bulacan. Ayan mga kababayan ng mga sinasabi ng mga komento. Sabi din dito sa Quezon City, si Arjo Atayde. Kaya hindi pinapatawag. Kaya hindi pinapakinggan ng mga diskaya. Pinagtatakpan ng kanyang ninong si Iskul Bukol. Tignan nyo mga kababayan, sabi ni Corazon ng Baliwag, Bulacan. Sabi naman ni Vincent, Batang Supot ng 81. Saka ni Jeffrey, Batang Supot ng Quezon. Ayaw ko si Tito Soto. Feeling abogado. Pero nagtapos naman sa rekto ng One Ball University. Grabe mga tao, galit na galit kay Tito Soto. Sabi naman ni Frederick, Batang Quiapo, idol sana kita Tito Soto. Kung nag-artista ka na lang, mapapasaya mo pa ako sa araw ng kalungkutan ko. Bakit mo sinabutahi si Marcoleta? Sabi naman ni Mrs. Mataray, laging kabig ng sahod. Grabe naman si Mrs. Labing kabig ng sahod. Mas gusto ko si Marcoleta kaysa sa'yo, One Ball. Bakit sinabotahe mo ang pagiging Blue Ribbon Chairman ni Marcoleta? Sino ka ba? Taga-rekto na mukhang feeling abogado? Buka sa akin! Sabi ni Tomas Murato ng Quezon City. Nagdadrive habang walang lisensya. Hoy, delikado yan ha. Delikado, bawal yan. Galit na galit ako kay Tito Soto. Feeling abogado. Dinidebate si Marcoleta. Kaya galit ako dyan. Sabi naman ni Reggie Miller ng NBA ng San Juan. Grabe naman yan, puro sikat. Reggie Miller. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo? Sabi naman ni Mrs. na laging kabig ng sahod. Gusto ko si Marcoleta. Maliwanag pa sa sikat ng buwan ang kanyang investigasyon. Ang ganda na eh, ang ganda na eh. Maliwanag na eh. Pero sinira mo, Tito Soto, ang reteam ng investigasyon. Sabi ni Kawahig, ba't Kawahig? Ng, ano ito? Ng Tarlac, Norwegian Street. Grabe naman yan. Tarlac na, Norway pa. Ayan mga kababayan, mga sinasabi ng mga komento, ang daming galit na galit. Grabe, ginahasa nyo ang bayan. Habang kami ang nalulunod, lumalangoy sa baha, nagkasakit ng leptospirosis. Kayo naman, naglalanguyan sa pera. Gusto ko sana si Soto. Kaso, yumabang na. Sabi naman ni Bokal ng Candelaria, Quezon. Grabe mga komento. Galit na galit. Sabi naman ni Kapalmox ng Sariaya. Anong ginagawa nyo dyan? Nagpapalabas lang kayo parang Itbulaga? Hoy, hindi ito TV station. Wag kami. Hindi kami pinanganak kahapon.
Baka naman ang gusto nyo lang madawit ang mga senador. Pero ang mga congressman na binanggit ni Diskaya, ayaw nyo. Kasi padrino nyo. Halaka. Sabi naman ni Frederick Bungal ng San Pablo City. Halaka mga kababayan, galit na galit. Mas gusto ko si Marcoleta kaysa sa inyong dalawa. Halata kayo. Bistado. May kinakampihan kasi padrino. Halaka mga kababayan, padrino daw. Anong masasabi nyo po? Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Kaya yung mga tao nagwawala sa inyo kasi hindi nyo inaayos ang trabaho nyo. Yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod. Isang like naman dyan, isang subscribe, paklik yung notification bell natin para lalong mas marami, mas maganda mga nagkokomento at nagbabahagi ng bidyong ito, mga kababayan. Isang basa na lang ng comment, parang nagra-rap lang. Ano kayo? Rap kayo ng rap? Gusto nyo rakrakan tayo? Sabi naman ni Istanbul Bungi ng Santa Maria, Bulacan. Gustong gusto kita, The Wonder. Ginigising mo ang patay kong kaluluwa. Aba, galing mo naman. Yan po mga kababayan, salamat po ng marami. Hanggang mamaya, meron pa tayong i-upload. Mabuhay po.